Hello guys! Welcome in a card reading. Tanong lang natin kung sino ang gustong makipag-usap sa'yo at bakit. Ito yung file 1 and ito yung file 2. Piliin yung maigi kung alin yung na-attract kayo, gamitan yung intuition. Pwede nyo ring i-post nang sa ganan mas makapamili kayo ng mabuti, okay? Start na tayo. Hello file 1, ito yung napili mo, itong si Healing, okay? Tingnan natin kung ano yung napapaloob dito, no? Ayusin ko lang. Okay. Meron ka ditong healing. Sinasabi dito, no? Now it's time for you to give or receive healing. Everyone has natural ability till other, yes, even you. Kumbaga, no? Nafe-feel ko lang dito sa card nito na kailangan ng healing, okay? Kumbaga, yung person mo nun, iniisip nito na kailangan ng mahilom yung nakaraan, Kumbaga, nagkakaroon siya dito ng pag-asa na merong pang second chance na magaganap sa inyong dalawa. Kumbaga, kailangan lang ng masuring pag-uusap, Ito lang yung na-feel ko dito, Kumbaga, ito yung gusto niyang maganap. May healing or pwede ring sabihin na iniintay niya lang yung mag-healing yung sitwasyon yung dalawa, okay? Then, meron ditong precious time. Kumbaga, the fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste other times either. Ito kasing person na ito, nag-iisip to, Kumbaga, gusto kanyang kausap, kaya lang nag-aalanganin ito. Kasi ayaw niya yung guguluhin ka yung oras mo, ganyan. Gusto nito kung makakalapit man siya ngayon, Gusto niya yung meron kayong masusi or sabihin natin na magandang pag-uusap, kasi meron ako nakita ditong bago. Kumbaga, ginagamitan din nito ng intuition, kutob, kung kailan siya pa muling papasok sa buhay mo. Kumbaga, nagkakaroon lang to ng oras at panahon para sa kanyang sarili. Then, nag-iisip-isip lamang din to ng oras kung kailan siya makakapasok muli sa buhay mo. Kumbaga, hinihilom niya muna yung sitwasyon yung dalawa, okay? Kumbaga, pinapalamig-palamig. Nagkakaroon na to ng realization, okay? Then, meron ditong Tree of Wisdom. This tree tried will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insight and answer through the sounds it makes. Kumbaga, dahil sa pagmumuni or sabihin natin sa walang connection yung dalawa, doon siya nagkaroon ng oras or panahon or pwede ring sabihin ikaw yung nakakaramdam ng ganito. Nagkakaroon ka dito ng realization, kumbaga may mga tanong ka sa iyong sarili kung bakit, or pwede rin yung person mo dito nag-iisip, nagtatanong siya kung bakit nagka-ganito, bakit ganito ang kinalabasan, okay? Then nakikitaan ko rin kasi na humahanap siya ng sabihin natin na may hinahanap siyang insight na kung saan magkakaroon to ng wisdom, dahil sa mga pangyayari or sa experience na naranasan nyo, nagkakaroon siya ng karunungan sa mga nangyari sa inyong sitwasyon, okay? Ito lang yung sinasabi dito. Kumbaga, paunti-unti niya rin natutuklasan, or pwede rin sabihin ikaw yung nakakaramdam ng ganito, okay? Natutuklasan mo na yung sitwasyon mo or nagkakaroon ka na rin ng kaliwanagan, okay? Tingnan pa natin, The Tower, reverse. Then, meron ka dito Nine of Swords, reverse. Meron ditong Five of Swords, upright. Then, the Lovers, upright. I can feel meron kang person na Scorpio, Aries. Then, meron din ditong tao na Gemini, Aquarius, and Libra. Then, malakas, ang Gemini, okay? Ito lang yung nakikita ko.
Napipil ko, no, na meron ditong pangyayari sa inyong dalawa, kumbaga, humantong to sa matinding, kaganapan, na nagbigay ng disaster or gumulo sa inyong sitwasyon o relasyon, Then, nakikita ko rin dito, itong taong ito, sabihin natin, isa sa inyo nagkakaroon dito ng, sabihin natin na ayaw ng pagbabago or pwede rin sabihin na gusto ng alisan or iniiwasan yung ganung usapan, nahahantong dito sa tower. Kumbaga, kumbaga may pagwasak, mayroong nangyaring hindi maganda sa relasyon nyo. Kumbaga, nakikita ko rin dito kasi na meron ditong tao na pwedeng ikaw, ayaw mo nang makipag-ayos, okay? Kasi itong taong ito, gusto niyang kumilos, lumapit sa'yo, gusto niyang ayusin kasi nagkakaroon siya ng ng mabigat, kumbaga in the past nahihirapan to, hindi nakakatulog, pero dahil sa mga pangyayari, nakakaramdam to ng stress, okay, pero ganun pa man, nagkakaroon na to ng kaliwanagan sa nangyari sa inyong dalawa, kumbaga paunti-unti nagkakaroon na to ng improving, kumbaga nale-let go niya na yung mga masasakit na pangyayari. Gusto ko nitong kausapin kasi nakikitaan ka pa rin niya na yung spark or sabihin na meron pa rin tong nararamdaman sa'yo kasi lumabas sila the lover, dahil sa paghihiwalay niyang yun, naramdaman niya kung sino talaga yung minamahal niya or pwede rin sabihin na yung pagkawala mo, naramdaman niya na mahal ka pala niya, okay? Then nakikitaan ko rin kasi dito na meron ditong tao na sumuko, okay? Kumbaga, bumitaw na siya. Dahil nakikita ko rin dito kasi na meron ditong tao na sakripisyo, sa relasyong ito, kumbaga meron ditong isa na nagsasakripisyo na lamang. Kaya lang, dumating din sa point na nagkakaroon to ng kaliwanagan, gusto niya ng alisan. Then kahit ganun pa man, nakikitaan ko rin dito na na nagkakaroon dito ng lack of communication. Kung titingnan, kung aayusin or kung mag-uusap ng maayos, meron pang pag-asa or sabihin natin isalba. Kailangan lang dito ng sabihin natin na tamang pag-uusap or sabihin ng heart-to-heart talk conversation nang sa ganun magkaroon sila ng kaliwanagan sa bawat isa. Kasi nakikitaan ko rin dito na sinurrender na or sabihin natin na sumuko na yung isa dito. Kumbaga, ipinagpa sa Diyos o hinayaan na lamang. Kumbaga, pinapakawalan niya na yung mga masasakit na nangyari sa kanya. Kasi, mahirap kasi, kumbaga, paulit-ulit na pumapasok sa kanyang kaisipan yung sakit na nararanasan niya. Kaya, ang nangyayari dito, iniwasan na lang at hinayaan na lamang. Okay? Pero ganun pa man, itong tao nito, gusto kang makausap kasi nahihirapan din siya sa sitwasyon. Nagkakaroon na siya ng realization, kumbaga nagkaroon kayo dito ng madilim na pangyayari na kung saan nagkakaroon na siya ng kaliwanagan paunti-unti. Okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung masasabi sa'yo. Meron ditong healing heart, hands of cups. Nireshuffle ko na to kanina para mapabilis tayo sa pagbasa. Hindi ko na siya kasi baka abutin tayo ng 1 oras. Kaya ko na siya, nireshuffle ko na. Meron ditong healing heart, hand of cups, then mirror, Then meron ka ditong passion. Okay. Tingnan pa natin. And abundance, okay? Nafe-feel ko dito, na andun ka ngayon sa healing or pwede rin sabihin na yung person mo gusto niyang hilumin ulit yung relasyon niyo, gusto niyang ayusin, okay? Kasi nakikita ko dito at nararamdaman ko dito na pareho pa rin kayo ng nararamdaman Kumbaga, meron ditong isa na may mataas ang ego or sabihin natin mataas ang pride. Kumbaga, ayaw bumitaw pero kumbaga, may nag-uudyok sa kanya pero nananatili sa kanya yung pride at ego niya na ayaw niya yung mauuna, okay? Then, nakikita ko rin kasi dito na meron ditong sabihin natin na meron pang pagkakataon kumbaga lumabas ang Ace of Cards. So, sinasabi dito meron pang pagkakataon sa inyong dalawa kung
kayong dalawa yung mismong mag-uusap ng maayos, ano, kasi nakikita ko pa rin dito ng passion kumbaga meron ditong chemistry, sabihin natin na nagkakasundo din kayo, may magaganda pa rin kayong pinagsamahan, no, at meron din kayong mga masasayang nangyari sa inyo nung kayo magkasama pa, no, dahil nakikita ko rin din kasi dito na panatilihin, ano, maging positibo, no, kasi kung ano din yung mga hinihiling mo mangyayari at magaganap sa'yo, kasi nakikita ko rin dito itong taong to, passion pa rin sa'yo, kumbaga malalim pa rin yung nararamdaman niya, kaya lang itong taong ito may pumipigil dito upang hindi makipag-usap sa'yo dahil din yun sa ego niya or yung pride niya. Maybe meron kang nasabi dito sa tao nito na nagpatapak sa kanyang pride. Kaya ayun, ito lang yung nafe-feel ko. Nahihirapan din siya, kaya lang pride lang yung nararamdaman ko dito, ano? Then nakikita ko rin kasi dito na yung meron ditong tao, no, na pinapalaya niya na yung sa sarili niya, yung sa mga masasakit na naranasan, ano. Pwedeng ikaw ito yung nag-healing heart, or pwede rin both kayo kasi lumabas dito yung mirror, ano. Kumbaga tinatanggalan niyo muna yung yung mga masasakit na nangyari sa inyo, yung mga toxic behavior na naging nagpa-trigger sa relasyon, ano, kasi nakikita ko kasi dito na meron ditong isa, sabihin natin na merong addiction, or sabihin natin toxic na hindi niya maalis-alisan, okay? Tingnan pa natin, pero ito yung naghihintay sa'yo, may abundance pa rin, mayroong tagumpay. Kung bibigyan niyo pa ng pagkakataon, pwede kayong magkaroon ng teamwork, magandang samahan, na pwedeng sabihin natin magkaroon ng business partner, or sabihin na meron pang maayos. Kasi abundance meron ditong abundance na naghihintay. Then nakikita ko rin dito, first quarter moon in Aquarius, meron ditong Aquarius. Nakikita ko dito, magtiwala ka kay universe, kumbaga, kung ano man yung nangyari sa inyo, part yun ng destiny nyo, kumbaga, dyan kayo pinaghiwalay muna para siguro matuto ang bawat isa sa mga aral, then para mag-grow ang bawat isa individual. Nang sa ganun, once na pumasok ito, para ba ma-realize niya kung ano yung pagkakamali niya, at ma-realize mo din kung ano yung pagkakamali mo. Kasi sa inyong relasyon, nakikita ko rin dito na hindi lang yung isang may pagkakamali, pareho kayo dito, okay? Then, nakikita ko dito ng new moon in Taurus, know your worth. Kumbaga, tinuturo sa inyo, napahalagahan niyo yung sarili niyo, okay? Nakikita ko rin dito na maybe ikaw ay nag-self-care ka, nag-self-love ka, nakatuon ka sa iyong sarili, Ito lang yung nafe-feel ko dito. Nakikita ko dito na nalalaman mo na excuse me, nalalaman mo na kung ano yung halaga mo, okay? Then, meron dito full moon in Libra. Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao, nakikita ko rin dito na hinahanapan mo ng balance, or pwede rin sabihin, ito yung iniisip ng person mo. Gusto niya magkaroon ng balanse sa inyong connection, na kung saan magkakaroon kayo ng peace or harmony, kasi nakikita ko dito na may pangyayari na hindi naging balanse yung inyong relasyon. Meron kayong hindi na pagkakasunduan, or pwede rin sabihin na meron siyang inilihim sa'yo, okay? Meron ditong divine masculine, kumbaga nakikita ko dito, divine masculine support our strong focus and active side. Kumbaga itong taong ito, nagkakaroon na siya ng realization kumbaga namumulat na siya, or sabihin natin na ginigising na itong tao nito para malaman niya kung ano yung kanyang pagkakamaling nagawa, dito pumapasok yung pagka-hermit mode, nagkakaroon na to ng kaliwanagan. Then nakikita ko rin dito na nagkakaroon na rin siya ng karunungan, or pwede rin sabihin na dito siya patungo sa divine masculine. Then nakikita ko tong perception, lumalabas na nagkakaroon na to ng pangunawa, kumbaga sa inyong sitwasyon. Maybe sa pagkakalayo-layo nyo, doon niya na-realize yung pagkakamali niya. Then nafe-feel ko din dito, na gusto niya magkaroon ng kumbaga gusto niya ng maayos yung connection. Kaya lang nafe-feel ko dito na kung darating tumuli sa'yo, gusto na nito yung mas malalim pa, or pwede rin sabihin na ikaw yung may gusto ng gano'n, yung mas malalim at tapat na connection. Then meron ditong delight, so ibig sabihin nagkakaroon na dito ng kaliwanagan. Kumbaga meron ditong kapasidad na magkakaroon kayo ng suporta sa bawat isa, kasi alam niyo na yung pagkakamali niyo so ngayon ayusin niyo na, magkakaroon na kayo dito ng teamwork. Meron ditong 19 and 35, meron din ditong 22, okay?
maybe 35 years old, 19 or 22 years old. Meron din ganun ano. Or 6 on date or 8. Piliin nyo na lamang ano. Meron ditong alchemy. So, sinasabi dito no, na magkakaroon ng milagro or pwede nang sabihin na magkakaroon ng magic sa inyong dalawa. Kumbaga, kung dati ano, nawala yung spark, nafe-feel ko dito na magkakaroon uli dito ng panibagong pagmamahalan. Okay? Na kung saan magkakaroon ng transformation ng bawat isa. Okay? Then, nakikitaan ko rin dito, no, healing is happening. 2 beses lumabas tong healing. Kung makikita mo, no, nagkakaroon kayo ng healing, okay? Kumbaga, nagkakaroon ng healing ang bawat isa. Kung ano man yung nagpa-trigger sa inyong relasyon, ano, ito yung nangyayari ngayon. Nagkakaroon ng healing, nagkakaroon ng naniniwala na lang kayo sa process. Kumbaga, kumpara sa inyo, yung ganun ba, yung ganung salita, destiny. Kung para sa akin to, para sa akin to. Kung babalik siya, babalik siya. Alam mo yung ganun, naniniwala na lang kayo sa ganung salita. Kasi, nararamdaman ko dito na hindi ka naman ngayon nakakaramdam ng broken yung parang sobrang sakit ano. Kumbaga napapahalagahan mo ulit yung sarili mo. Kumbaga naibabalik mo muli yung sarili ko, okay? Kasi nandito ka na sa healing process nagkakaroon na ng pangunawa ang bawat isa, okay? Kung yung person mo merong babae ngayon ano, I think magkakaroon din yun ng realization. Pero kung halimbawa ayaw mo na sa tao na yun, nasa sayo naman yun okay? Piliin nyo na lamang kung ano yung energy nyo dito, okay? Then, meron dito lineage of the rose, moved by the goddess, here for this so-called gather. Kumbaga, no, nakikitaan ko rin dito na kung makikita mo, lahat dito parang nagmamanifest or nagpipray, nagdadasal. Maybe pinagdadasal mo tong tao na ito or pwede rin sabihin, itong tao ito pinananalangin ka na may pagbabago maganap sa inyo. Kumbaga, yung relasyon nyo, no, umapaw muli. Kasi nakikitaan ko rin dito na meron ditong bulaklak na namumukad ano, kumbaga ito yung gusto mangyari sumibol muli yung ano, bagong pagmamahalan na merong klaro malinis na hangarin, okay? Pwede rin sabihin na itong taong ito nagkaroon na to ng kaliwanagan, na nare-realize niya na yung kanyang pagkakamali. Ito yung gusto niyang sabihin sa'yo, gusto niyang ano, magkaroon ng malaking pagbabago sa inyong dalawa. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Gusto niyang klaruhin lahat or gusto niyang i-depensa yung kanyang sarili sa'yo, okay? Kaya lang meron ditong ego lang na nananalaytay. Meron ditong rose without thorns. So, ibig sabihin, you have a right to your joy, peace, witness of life. Kumbaga, no, sinasabi dito, meron kang karapatang maging masaya, no? Kumbaga, dun ka nakatuon ngayon sa happiness mo, sa yung peace of mind, and then nakikita ko rin dito yung nilalasag mo yung yung buhay na maganda or sabihin natin may magandang nangyayari sa buhay mo ngayon. At yun dun ka muna na dun ka muna nag-e-enjoy, okay? Ito lang yung nafe-feel ko, maraming magandang gumaganap sa buhay mo, no? Okay? Then, meron ka ditong workaholic. I think nakatuon ka ngayon sa trabaho. Kumbaga, pinokus mo yung sarili mo sa pagtatrabaho. Kaya siguro lumabas itong rose without thorns. Kumbaga, nagiging kang masaya sa iyong trabaho, nakakalimutan mo yung problema, nagiging kang workaholic, meron kang kini-create na nagbibigay sa iyo ng panibagong saya at galak or sabihin natin, nagiging hobby mo, okay? Ito lang nakikita ko, nagiging kang, meron ka ditong kini-create or may mga ideas kang ginagawa na nagpapatuon sa iyo para makalimutan mo yung mga masasakit na nangyari sa iyo. Kasi andun ka sa healing Kung makikita mo, 3 beses lumabas kasi yung healing dito. Then, healing din to. Okay, tapos nasa na pa yung isang healing. Kumbaga, confirmation ito. Talagang healing yung nagaganap sa'yo. Nagkakaroon ka nandito ng pangunawa at kaliwanagan. Or pwede rin sabihin, yung person mo, nagkakaroon na siya ng healing. Gusto niya ma-heal yung connection yung dalawa. Yung sitwasyon na, gusto niya nang maayos ang lahat. Or gusto niya na magkaroon ng harmony ang bawat isa. Then, meron ditong love language act of service. Kumbaga, kahit hindi ito nagsasalita, mararamdaman mo yung pagmamahal nito. I feel ito yung gusto niyang parating, na kahit nananahimik siya, maramdaman mo na nagkikare at nagkikare pa rin siya sa'yo, okay?
Then, meron ditong falling in love. I think itong taong ito or yung person mo dito, mahal ka nito, kumbaga, falling in love to sa'yo, kaya lang, pinipigilan niya lang yung sarili niya. Kasi, dahil sa ego na nararamdaman niya or sabihin natin na ayaw niyang bumaba, okay? Kumbaga, tinitiis niya yung sarili niya. Pero kung tutuusin, mahal ka ng tao na ito. Kasi kung makikita mo dito, no, meron ditong energy na talagang nasa puso ka ng tao na ito. Then, meron ditong life partner. Ito yung life partner mo, no? You're romance stable and ready to go in distance. Kumbaga, no, ito pa rin yung kahantungan, ano, pinaglayuman, pero dito pa rin, ano, bagsak. Then, tingnan pa natin, ano, meron ditong engagement, may honeymoon, then love yourself first, make effort, okay? Sinasabi dito, no, kailangan lang ng effort, okay? Kumbaga, kailangan mag-usap ng maayos or pwede ring sabihin na kailangan, alamin, ano, or kumilos ang bawat isa. Ayun yung nakikita ko kasi may pagmamahal pa. Kumbaga, true love to naghihintay sa'yo. Kumbaga, nakikitaan ka ng tao na ito, ikaw yung totoong true love, no? Kaya lang, nagpipigil lang siya. Kaya lang, tingnan lang natin kung hanggang kailan yung pagpipigil niya, no? Kasi, ang kalaban niya nandiyan na yung sarili niyang damdamin, ano? Kasi nakikita ko rin dito na nagpo-focus ka sa yung sarili, or pwede rin sabihin, iminumungkahi sa'yo dito na mas mahalin mo muna yung sarili mo para makita niya na may malaking pagbabagong nagaganap sa buhay mo. Kasi, once na minamahal mo yung sarili mo, mas nakikita niya na worth it ka, okay? Na mahalaga ka. Kasi, kaysa, yung ikaw yung naghahabol, kasi once na ikaw yung naghahabol, nakikitaan niya na, madali ka eh. So, mas mainam, ipakita mo kung na ikaw ay mahalaga. Then, mahalin mo muna yung sarili mo, mag-ayos ka, magpaganda ka, or something na, ninanourish mo yung sarili mo, Ayun, ayun yung napipil ko dito. Kailangan mong mahalin. Kasi once na minamahal mo yung sarili mo, makikita mo yung respeto ng tao nito, okay? Then, engagement is coming. Kumbaga, itong taong ito, once na minamahal mo na yung sarili mo at nakikita ka niya yung social media na may malaking pagbabago sa'yo, may pagsisising magaganap tong taong ito eh. Nahahantong talaga na mag-e-effort na siya, okay? So, engagement na mangyayari dito. Then, nakikita ko rin dito na may honeymoon. Kumbaga, mag-i-enjoy kayo sa bawat isa. Kumbaga, kailangan lang ng pagbabago, yun lang, tinuturuan ka dito ng may baguhin ka sa sarili mo, pakita mo sa kanya na may mas malaking nangyari sa iyo nung nawala siya sa buhay mo, okay? Kasi once na nakita ka niya na may mas malaking nagaganap sa buhay mo, doon siya papasok, doon siya mag-iisip na dapat hindi ko sinayang tong tao na ito, okay? Ayun lamang, thank you for watching and love and peace. Hello Pile 2, welcome. Nakita ko dito, believe in magic. Open your eyes and see the magic that all around in nature. The fairy of the northern lights says you are a part of nature, so you are magical too. So, ibig sabihin, maniwala ka sa mahika. Kasi lahat ng bagay may magic. Kumbaga, kaya mong ma-attract yung mga bagay na gusto mong mangyari, okay? Kaya, mas maniwala ka na merong malaking pagbabago sa'yo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Then, tingnan pa natin, meron ka dito, Knight of Cups, upright. Meron dito, Eight of Swords, reverse. Then, Two of Pentacles, upright. Then, Three of Cups, upright. Okay. Nakikita ko rito, na itong person mo, kalmado siya ngayon, kumbaga andun siya sa moment na nagkakaroon na to ng kumbaga nakakapag-isip-isip o nare-realize, nagigina siyang matalino dito, okay? Kumbaga nagkakaroon na to ng kaliwanagan, kumbaga ginagamitan niya ng logic yung sitwasyon nyo. Then nakikita ko rin dito, na naghahanap to ng
Tamang panahon, tamang oras, ano. Ito lang yung nafe-feel ko dito. Kasi, meron ditong pangyayari na inalisan or sabihin natin na nagkakaroon na siya ng humahanap siya ng solusyon ano, sa inyong sitwasyon kasi lumabas na siya ng naka-reverse ano. Naghahanap siya ng solusyon or strategy kung paano siya muli papasok sa buhay mo na mayroong balanse, okay? Na magkakaroon ng teamwork. Ayun yun ang iniisip ng tao nito, no? Kumbaga, bago siya kumilos or makipag-usap sa'yo, itong taong ito nag-iisip. Hindi to basta-basta to papasok or manghihimasok sa buhay mo ng biglaan, ano. Ginagamitan ito ng strategy. Talino, no. Kasi nakikita ko dito na yung person mo, matured siya eh. Matalino siya eh. Then, nakikita ko rin dito na family-oriented, okay. Kumbaga devoted. Kaya lang meron din pangyayari sa inyo na merong may sakit na kinahihinatnan ano. Pero ganun pa man, humahanap siya ng paraan or kung paano magiging balanse ang lahat. Kung paano ka papayag na makipag-ugnayan muli sa kanya or pwede ring sabihin na pumayag para magbigay ng collaboration, no? May teamwork. Kumbaga itong taong ito, pinag-aaralan niya yung sitwasyon yung dalawa. Kasi nakikita ko rin dito na hindi ka pa rin mawala sa isip ng tao nito. Okay? Kaya siguro lumabas tong Believe in Magic. Maniwala ka, no? Na merong magic na mangyayari. Kasi kung akala mo tong taong ito walang pagbabago, merong nagaganap sa kanya. Okay? Ayun, ito lang yung nafe-feel ko dito. Meron kang person dito na Pisces, Gemini, Pisces, Scorpio, and Cancer. Then, meron ka ditong Virgo, Capricorn, and Taurus. Then, Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Tingnan pa natin. Meron ka ditong wedding ring. So, kaya to nag-iisip to. Nakikitaan ka niya talaga na ideal man or ideal woman, wedding ring dito eh. Nag-aano to ng strategy kung paano niya maayos yung sitwasyon niyo, okay? Kasi gusto nitong makipagkita. Ito na yung alok ng taong ito. Wedding. Maybe, kaya nag-iisip to, no? Baka kasi takbuhan mo siya eh. Or pwede rin sabihin na, takot ka sa mangyari kasi dahil sa na-experience mo sa kanya before, no? Kumbaga, meron ditong naging runner eh. Kumbaga, inabandona, no? Tapos, so ngayon itong taong ito, nag-iingat, nag-iisip kung paano babalik sa buhay mo muli. Kasi, may nakikitaan ako dito na meron ditong umalis or inabandona or naging tinakbuhan ka, no? Or tingnan natin, or pwede rin sabihin na takbuhan mo tong tao na ito, kaya nag-iisip siya ng strategy. Kasi, nakikita ko rin dito na merong isa sa inyo na may ego, may pride. Then, coffee cup, no? Lumabas tong coffee cup. So, ibig sabihin, gusto talaga nito ng teamwork, collaboration. Gusto nitang makipag-usap sa'yo, ipakita niya yung kanyang adhikain sa'yo, yung mabuti niyang adhikain sa'yo. Kumbaga, gusto niya muna maging friends ka, no, ulit. Kumbaga, gusto nitong tao nito, kunin muli yung loob mo, okay? Once na nakuha niya yung loob mo, doon na magsisimula, yung kanyang motibo. Then, meron ditong separation. May nangyari sa inyong separation, okay? May mga masasakit na nangyari. Kumbaga, itong taong ito ay nagbigay din ng pasakit sa iyo or pwede rin sabihin na kayo yung dalawang nakaramdam ng ganito. Kumbaga, meron dito na hindi baga sigurado sa isa, no? Kumbaga, may pag-aaninlangan. Yun yung naging dahilan ng separation. Kumbaga, hindi niya alam na kung ito ba taong ito ay magiging secure ba siya, okay, sa relasyon na ito. Ito na yung napipil ko. Pero ganon pa man, itong taong ito nag-iisip na maybe nung nawala ka, doon niya na-realize na may mali, may kulang sa buhay niya, okay? Meron ditong last quarter moon in Scorpio, meron kang person in Scorpio, reveal what you need to be seen. Kumbaga, meron tong taong ito na gustong sabihin or sabihin natin, i-reveal sa sitwasyon na nangyari sa inyo. Gusto niyang ayusin, gusto niyang ipagtapat, okay? Kasi nakikitaan ko rin dito ng amethyst. So, nagkakaroon to ng healing, nagkakaroon to ng intuition or sabihin natin na lumalakas na yung kutob or pakiramdam ng tao na ito, okay?
kakaroon na siya ng kaliwanagan. Meron ditong first quarter moon in Taurus, release control. Kumbaga, no, sinasabi dito na hayaan na, no, pakawalan na yung kumukontrol sa sitwasyon. Kumbaga, palipasin na yung nangyari or masamang hidwaan na nangyari sa inyo, no. Kumbaga, hayaan at bigyan na lang ng panibago, no, panibagong chance. Ito lang na-feel ko dito kasi nakikitaan ko rin dito na meron dito nagme-meditate, nagkakaroon ng realization, ayun, gustong maayos, nagkakaroon ng kaliwanagan. Maybe nando siya sa hermit mode na timbang-timbang niya yung sitwasyon niya, or pwede rin sabihin na nagkaroon na siya ng pagmumuni-muni, no, kumbaga sa nangyari sa inyo. Kasi nakikitaan ko rin dito na baka itong tao na ito, no, nagkaroon ng guilt sa ginawa sa'yo. Then, meron din ditong first quarter moon in Gemini, speak your world into being. Kumbaga, no, magsasalita na ito yung katotohanan para sa kanya. Kumbaga, nagkakaroon na to ng transformation. Maybe yung pag-alis niya hindi biglaan, yung walang paalam, ano. Kumbaga, sasabihin nito yung katotohanan na nangyari sa kanya. Kumbaga, nagkakaroon na to ng transformation, ano. Meron ditong Gemini. Then, last quarter moon in Capricorn, leave the past behind. Kumbaga, yung sinabi ko kanina, no. Gusto ng tao na ito na, tapusin na yung nakaraan. Kumbaga, tapos na yun, pakawalan na. Kumbaga, wag nang ibalik yung issue na yun kasi tapos na. Ganun yung kanyang gustong mangyari, no. Kumbaga, hayaan na. Kasi mas maganda yung yung bagong present na gagawin, na memories, ganun. Kasi napipil ko dito na kailangan ng pakawalan yung nakaraan, Meron ditong the last quarter of moon in Libra. Make time for self-love. Sinutusan ka dito, no? Or sabihin natin na kailangan mo magkaroon ng balanse, or sabihin na kailangan mong mahalin yung sarili mo, no? Ito na yung oras para bigyan mo naman pansin yung sarili mo. Magkaroon ka ng balance para sa yung sarili, okay? Kasi nakikitaan ko rin dito na merong maganda, or sabihin natin na mangyayari sa'yo, or pwede rin sabihin na magkakaroon ka ng abundance para sa iyong sarili. May paglago ka. Nagkakaroon ka dito ng growth, okay? Growth. Ay, ito lang yung na-feel ko, no? Andun ka nakatuon sa balanse. Then, meron ditong belief. Maniwala ka, no? Dahil lumabas nga tong si magical, then lumabas din ng belief. So, maniwala ka sa milagro. Kumbaga, ipagpasuggest mo na lang yung nangyayari. Kasi kung ito talaga ay para sa'yo, ipagkakalob ito, no? Then, meron ditong maniwala, belief. Kumbaga, masisense mo kumbaga, mag-focus ka muna sa iyong sarili, sa iyong pagmamahal sa sarili mo. Okay? Then, hayaan mo na lang si universe yung magdala sa taong ito para sa'yo. Meron ditong sacral chakra. Kumbaga, nakikitaan ko rin dito ng malaking pagbabago magaganap sa iyong buhay. Kumbaga, mamamanifest mo yung tagumpay. Kung ikaw man ay may hinihiling, mamamanifest mo siya ng kusa parating sa iyo kasi lumabas din dito yung magic. Meron tong throat chakra. Kumbaga, nakikitaan ko dito, na itong person nito ay lalabas yung katotohanan mula sa bibig ng tao nito. Kumbaga, open yung throat chakra niya. Kumbaga, sasabihin nito lahat ng mga nararamdaman niya, or pwede rin sabihin ikaw, gusto mong sabihin kung ano yung dahilan ng inyong pagkakalayo, kung ikaw man yung lumayo. Nakikitaan ko rin kasi dito na kailangan lang ditong i-express yung nararamdaman. Nang sa ganun, magkaroon dito ng ng self, tawag dito, heart-to-heart talk yun, ganun. Meron ditong the Holy Grail. So, sinasabi dito, stop the endless search and inner quest. Kumbaga, wag ka na masyadong humanap. Kumbaga, wag ka nang hanap ng ipapalit sa person mo. Kumbaga, magtuon ka muna sa iyong sarili. Mahalin mo yung sarili mo, okay? Kasi nakikitaan ko rin dito na may paglago ka, okay? Then, nakikitaan ko rin dito, na malaki or malawak yung matatanaw mo. Kumbaga, may malaking mangyayari at magaganap sa buhay mo, okay? Then, nakikitaan ko rin dito na I feel magiging ka ngayong mailap, Kumbaga, nakatuon ka muna sa iyong sarili. Then, mag-ingat ka din, Kasi nararamdaman ko na meron ditong nag-i-stalk sa'yo, okay? Kumbaga, ingat-ingat ka din sa mga pinopost mo in social media.
Then, nakikitaan ko rin dito na maraming blessing na parating sa'yo, mga biyaya, ang umaapaw. Kung titingnan mo, talo na to umaapaw yung tubig, kumbaga umaapaw yung blessing parating sa'yo. Or pwede rin sabihin na magkakaroon ka ng maraming karunungan, okay? Meron ditong the breathing rose. Kumbaga sinasabi dito na heart healing. Kumbaga nagkakaroon ka ngayon ng heart healing. Nagkakaroon ka na ng kaliwanagan. Na-accept mo na yung katotohanan. Then nafe-feel ko din dito itong taong ito. Nagkakaroon na rin siya ng ganon. Heart healing. Kasi lumabas yung yung dito, yung emotion niya. Kumbaga nagkakaroon na siya ng talino. Nagiging na siyang logic dito. So, ikaw, naunawaan mo na rin yung sitwasyon mo. Ito lang yung nararamdaman ko, Kasi lalaki to Then, meron siyang bulaklak sa puso niya. Then, sa kanyang, tinatago, nakikita ko rin dito na, magkakaroon to ng healing sa kanya. Kumbaga, kung dati hindi siya nagpapakita ng emotion, okay? Then nakikita ko rin dito na may connection na magkakaroon na to ng emotion ba? Yung magiging na siyang sweet or ipapakita niya na or ipabadaman niya na yung gusto niyang sabihin or naisin sa'yo, okay? Nakikita ko rin dito the anointed. Nakikita ko na kung ano man yung mga tanong mo, kung may humahanap ka ng kasagutan, matutuklasan at matutuklasan mo ito, okay? Kasi nakikita ko rin dito na malakas kasi yung mo sabihin natin soul gifts, meron kang gifted ka na kakayahan na makaramdam ng feeling or sabihin natin mababasa mo yung kanyang masisense mo ba? Yun lang yung nararamdaman ko. Nakikita ko rin dito na you're protected and kung makikita mo dito meron ditong mata. May pagkaagila na may leon. I think yun yung spirit guide mo, yung animal guide mo. Merong dito, malakas, courage, may tapang at lakas na loob. Or pwede rin sabihin, ito yung taong ito, ito yung patungo sa'yo, na magkakaroon na ito ng lakas at tapang ng loob. Ngayon ko lang napansin, meron din ditong shadow ng isang tupa. Then butterfly. I think nagkakaroon ka na dito ng transformation, nagkakaroon ng malaking pagbabago or magaganap sa iyong buhay. Kasi nakikita ko rin dito na itong usa, itong usa. Kasi ang usa, diba, parang maliksi, mabilis, meron ditong action na gagawin or pwede rin sabihin na may binabago ka na sa iyong sarili. And then nakikita ko rin dito, nakulo yung tiyan ko. Kinig niyo ba? Pasensya na. Ayan. Mamaya kakain na ako. Tatapusin ko lang to. Ayan. Ito, nakikita ko rin dito, dito sa babae, meron ditong parang snake na nakabuka. Ganyan. Merong snake, So, sinasabi dito, medyo mag-ingat-ingat ka, Huwag ka masyado din katiwala or sa mga tao, Kasi pwedeng may mga has. May mga has sa'yo, okay? Kasi kung makikita mo dito sa bawat larawan ito, ang dami ko nakikitang hayop na larawan. Kumbaga may mga maani-aninag akong nakikita. Meron din ako nakikita ditong kwago. Dito sa parting ito. Kumbaga, kwago kasi nagkakaroon na to ng malakas na intuition. Kumbaga, malakas yung kanyang kutob, malakas yung sense. Ayun lang yung nafe-feel ko. Protect your energy, okay? Ito lang. Then, meron ka ditong grip, okay? Dumaan ka rin sa pagkaluksa or sabihin natin sa pagkabigo, Kumbaga, sobra kang nasasaktan before, nahihirapan ka. Pero kung ito man yung nararanasan mo ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil meron ditong kalapate, na nagsasabi na may hope, may pag-asa, basta't maniwala ka lang. Okay? Believe in magic. May pagbabago at magaganap sa buhay mo. Tingnan pa natin dito, meron ditong love language, quality time. So, ibig sabihin, be the witness to each other lives. Kumbaga, magkakaroon ka dito ng sabihin natin kung dati, itong person na ito yung iniisip niya, magkaroon ng oras sa'yo. Kumbaga, gusto niyang iparamdam yung totoong pagmamahal, Ito lang yung nafe-feel ko dito. Kumbaga, yung bagang yung normal or maayos na relasyon, yung merong malalim na connection. Ganon. Then, meron ditong twin flame recognition. Mararamdaman mo na soulmate mo itong tao na ito. Kasi merong pagbabago
may pagbabago sa'yo, may pagbabago din nangyayari sa kanya. Merong evolving na nangyayari dito. Kumbaga, mararamdaman mo tong tao nito na siya talaga, kahit nasasaktan ka, no, ramdam mo siya talaga yung para sa'yo. Pero ganun pa man, ano, kasi may mirroring dito eh. Kumbaga, kung ano man yung nararamdaman mo, ganun din yung nararamdaman ng person nito. Kaya lang, hindi niya lang alam kung paano papasok, ano, pinag-iisipan niya maigi yung sitwasyon yung dalawa, okay? Kung paano siya papasok muli sa buhay mo. Ito yung gusto niya mangyari sa inyo, no? Magkitang muli. Then, nakikitaan ko tong lasting love. Kumbaga, ikaw yung nararamdaman niya na ano, true love eh, yung para talaga sa kanya. Hinihila ka patungo dito. Kumbaga, naakit pa rin siya sa appeal mo, kung malakas ng sex appeal mo, malakas pa rin yung desire ng tao nito. Kaya, hindi ka pa rin ito mapakawalan. Kaya, kahit may separation na nagaganap sa inyo, gusto ka pa rin itong maging kaibigan kasi ayaw niyang mawala yung connection na meron kayo. Gusto niya pa rin ng collaboration or teamwork sa inyong dalawa, okay? Look in a book. I think itong taong ito, ano, lahat ng mga tanong niya or ano, na di-discover niya, no, kumbaga, may mga tanong siya sa kanyang kaisipan, pero nasasagot din siya, no. I think malakas din kasi yung intuition ng tao nito. Kumbaga, hinahanap niya talaga ang kasagutan, ano, or pwede rin sabihin ikaw ito, malakas yung ano mo, intuition mo, no. Kumbaga, nahanap ka or nararamdaman mo na yung person mo, nararamdaman mo pa rin yung energy ng person mo, okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Then, pure intention. Nakikitaan ko rin dito kasi na kung ito man taong ito, no, lumapit sa'yo, totoo ng intention niya sa'yo kasi meron ditong wedding eh. Kaya lang, kukunin niya muna yung loob mo, no? Nakikitaan ko rin kasi dito na yung pagmamanifest or yung mga paghiling-hiling, ano, makakatulong ito para sa inyo. Nang sa ganun, yung ano man yung gusto ng puso nyo, makakamit mo yun. Kaya manalangin, ano, ipagpasa Diyos. Basta mabuti, mabuting gawa, no? Kasi maniwala kayo na kapag ang masamang gawa ay nabalik yan, kaya mas may naman, no, na laging isipin na yung makakabuti para sa atin, okay? Tingnan pa natin. May soulmate ka dito. Wait lang. Buklatin ko na to. May religious factor, healing family issue. Okay, getting to know each other, religious factor, and soulmate. Itaan ko rito, no? Gusto niyang ayusin yung family kung ariman eh kay meron ng connection, ano? Sabihin natin na ex-wife, ex-husband. Gusto nito ng ano, ayusin yung connection. Gusto niya itong ayusin yung family na nangyari sa inyo. Gusto niya mabuo muli yung pamilya, okay? Kasi nag-iisip na to eh. Kumbaga, nagkakaroon na to ng realization. Natututo na. Sa mga experience, maybe nauumay na rin sa ganung gawain, ano. Kaya ito, sa tingin ko, gusto niya nang ayusin. Kasi, mainam, ano, maybe meron din nagpayo sa tao nito, no, na nagpayo sa kanya ng maayos, ano, kasi gusto nitong humingi ng kapatawaran eh. Ito lang yung nafe-feel ko dito, no. Kasi nakikitaan ka pa rin dito na ikaw yung soulmate niya, or sabihin natin na patunayan niya na ikaw yung soulmate niya. Maybe nagkaroon to ng ano, ng karunungan, ano, or pwede rin sabihin na sinusunod niya na yung inner voice, or may nagpayo dito ng maganda, no, kasi meron ditong religious factor, or pwede rin sabihin ikaw relihiyoso kang tao, then yung ipinalit niya sa'yo ay hindi, no, doon niya napagtimbang-timbang yung sitwasyon na merong pagkakaiba sa inyong dalawa, okay? Then, nakikitaan ko rin dito, ano, na merong pagbabago, magaganap sa iyong buhay. Kumbaga, yung pagiging mong relihiyoso, no, ito yung nagbibigay sa iyo ng tapang at lakas ng loob. Kumbaga, na mapunta ka sa tamang path. Okay? Or pwede rin sabihin eh, kung wala pa kayong family issue, no, gusto niyang ayusin yung relasyon niyo. Then, nakikitaan ka kasi ng tao nito na ano kay relihiyosang tao na mahirap nang makamit, or sabihin natin bihira na, no. Kasi nakikitaan ko rin dito na nagbigay ka dito ng sabihin natin ng mga advice before na nagpapaano sa kanya ngayon, nagkakaroon na siya ng kaliwanagan, okay? Maybe meron din siyang experience na naranasan na maybe nakarma na rin siya, kaya ngayon niya nare-realize, no, yung pagkakamali niya. Then, meron ditong getting to know each other. Gusto niya magsimula ulit. Gusto niyang alamin yung nangyayari sa buhay mo ngayon. Gusto niyang, maybe kaya lumabas din dito yung isa, yung parang may stalker, ano.
I think itong tao to, tinitingnan-tingnan ka pa rin kung ano yung mga ganap or nangyayari sa buhay mo. Kasi nakikita ko rin dito na kikilos siya, okay, palapit sa'yo. Ayun lamang thank you for watching and love and peace.